good morning guys, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po sa ating lahat mga kababayan. Sana sa mabuting kalagayan kayo mga kababayan. At dito sa atin, dito sa amin sa Metro Manila, okay pa rin. Kahit may kataasan ng petrolyo mga kababayan dahil dyan sa Girian, sa gitnang silangan mga kababayan. At dito tayo mga kababayan sa ating bansa, sa ating mga politicians, mga kababayan. At itong darating na mga araw ay kung matutuloy ang impeachment ni Sara Lustay mga kababayan, kasi yun na naman, humihingi naman ng saklolo sa Supreme Court mga kababayan. Kung itong si Sara Lustay ay walang ginagawang mali o tama, kung tama siya, harapin niya ang kanyang kaso, ang aligasyon para sa kanya mga kababayan. Isipin mo naman sang katutak ang abogado mo, 16 ang abogado mo, tapos ayaw mo upatin ng tawag nito, ang trial dito sa Kongreso na magpapaliwanag siya kung ano man ang ginawa niya, kung totoo man o hindi mga kababayan. Pero itong si Sara Lustay ay talagang lumilihis, ayaw talaga makipagharap sa Congress mga kababayan. At sana gumawa ng batas ang ating mga Kongreso, ang ating Kongres, ang ating Senado, ang batas na matigil na ang korupsyon sa bayan natin mga kababayan. Alam niyo po, naisip ko lang mga kababayan, itong isang batas sana kung talagang gusto nilang gawin mga kababayan, lahat ng mga government employees, no? Government employees, diba mga kababayan? Mula government employees sa mababa hanggang sa mataas, sana wala lang bank secrecy law sa kanila. Talagang pag hiniling, makita ang kanilang mga bank accounts. Hindi na sa katulad ngayon na napakahirapan pa, pahirap na pahirap, diba? Sa inyo mga kababayan, tama ba na wala ng bank secrecy law sa mga government employees, lalo na tong mga politiko, mga appointed officials, mga elected officials, o kahit simpleng ordinaryo ng government employees mga kababayan, to prevent graft and corruption mga kababayan. Kasi iyan lang ang isang, sa akin mga kababayan, yan lang ang isang paraan na mawala siguro ang korupsyon mga kababayan. Sa tingin niyo mga kababayan, kasi kung open ang kanilang mga bank accounts, siguro matatakot sila gumawa ng kabalastugan, kasi makikita ng taong bayan, makikita doon sa kanilang salin na sinasubmit every end of the year, bago mag end of the year na kanilang sinasubmit ang kanilang salin. Kasi doon wala nang tinatago, lalo na kung kanilang mga bank accounts ay mabubuksan ngayon o AMLAC. Kapag simpleng mamamayan, yun nga lang mga kababayan, magpapalit ka ng dolyar, $100 mga kababayan, $100 dolyar, pupunta ka sa money changer. Pagdating sa money changer, tatanungin pa sa'yo kung saan ang galing yung pera mo, sino nagbigay sa'yo. So for protection dahil sa AMLAC. Pero itong AMLAC parang ayaw ibigay itong mga bank accounts ni Sara Lustay mga kababayan. Kaya hindi maganda no? Pag simpleng mamamayan, madaling hanapan ng paraan. Pero kapag mga malalaking tao, hirap na hirap sila mga kababayan. Kaya sana itong ating Kongreso gumawa ng batas
Naalisin ang bank secrecy law sa mga government officials. Hindi lang government officials, kasi kahit ordinaryong empleyado, tingnan mo yan dyan sa Bureau of Customs. Mga ordinaryong empleyado lang yan, mga kababayan, pero kumikita sila paldo-paldo, di ba? Nababalitaan natin yan, yung Bureau of Customs dyan. Maraming yumayaman dyan sa maling paraan, mga kababayan, di ba? Kaya kung meron mag-isip ng ganyan, na magawa sila ng batas na i-open sa bawat government employees, elected man, appointed man, wala na silang dahilan na itago ang kanilang mga bank accounts. Diba, mga kababayan? Tama po ba, mga kababayan, ang aking naisip? So comment down below dyan, mga kababayan. Please like and share sa ating maliit na video, mga kababayan. So yun lang po ang aking message sa inyo, mga kababayan, na sana our elected officials, our congressman, our senators ay gumawa ng batas, na ganyang batas, para mawala na ang korupsyon sa bayan natin, mga kababayan. Hindi katulad ngayon ng mga nakaraan administrasyon, sobrang daming corrupt talaga, mga kababayan, lalo na sa panahon ni Tatay Digong nila. Daming lumalabas ng mga ghost projects, tapos ang hirap, ang bagal pa ng ating batas, ang bagal pa ng kumilos, ang dami pang paikot-ikot, samantala ang mga simpleng mamamayan nagkasala ng kaunti. Yun lang, mga kababayan, sa traffic lang, nahuli ka sa traffic, nakikiusap ka na, for example, baguhan ka, lalo ngayon dito sa Metro Manila, mga kababayan, kunting mali mo lang, yung enforcers hindi naman nagta-traffic talaga, nag-aabang lang ng hulihin. So, di ba? Simpleng bagay na pwede mong pag-usapan sana. Sir, baguhan lang po ako dito, bago salta lang sa Maynila. Lalo na yung mga road signs, mga kababayan. Yan, maraming nahuhuli sa road signs. Kaya nga sana, mga kababayan, gumawa talaga sila ng batas na para sa taong bayan, at makikinabang tayo lahat para maalis na maibsan na itong korupsyon sa bayan natin. Pero sa palagay ko sa tingin nyo, mga kababayan, lahat sila masagasaan sa ganyang batas, mga kababayan. Pero yan ang magandang batas dapat ang kanilang gawin, para wala na silang tinatago, lahat mabubulgar ang kanilang mga kalokohan. Ilang taon lang sa gobyerno, minsan yung mga simpleng empleyado nakakabili na ng mga lupain, magagarang sasakyan, magagarang bahay, pero ordinaryong empleyado lang yan, di ba? So dapat talaga yun ang batas na maganda, bank secrecy law, na hindi exempted na sila, para matakot sila ng gumawa ng kabalastugan, mga kababayan. So dito na lang tayo, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panonood, maraming salamat sa inyong comment. Please like and share, mga kababayan, sa ating maliit na video. Maraming salamat po. Ingat po kayo sa inyong mga hanap buhay, sa ating mga kababayan dyan sa Middle East, sa gitnang silangan. Ingat po kayo, mga kababayan, at God bless us all, mga kababayan. Ingat po kayo. Bye bye.